Sus! 1K lang, di ba? Sumilip tayo ng 4K. Kahit okay lang yun. Uy, nasa 1K pa rin. Okay lang yun. Tingnan natin. Ayun! Panoorin nyo po ang buong video na to para makita po ninyo kung paano ko po ginawa. Okay? Gandang hapon. Ngayong hapon, mga kamineros. So, Wednesday, Miyerkules po ngayon. Ang oras, alas 4:57 ng hapon. July 10, okay? So, hanap tayo. So, obviously, downtrend ang malakas. Uptrend sa 30 minutes. Uptrend din dyan. Dito, uptrend din sa 5 minutes. Grabe. Uptrend, pero dito, yan, uptrend nga yan. Pero dito, samantalahin natin. Yung pullback. So, antayin natin kasi nandito man yung yung ating moving average sa ilalim. Itong dilaw. Uptrend yan. Trend dito. So, buying opportunity tayo. So, dito lang tayo sa maliit lang na lot size, no? Sa media. Kalahati lang. So, tayo natin. Dapat lalabas talaga yung tatlong sulit, no? Tatlong sulit yung inantay natin para magkaroon talaga ng matibay na indication na yan nga ay magiging trend na siya. So, sasabay na sa trend. Ito kasi pullback pa lang niya pullback pa lang yan para mag-uptrend. Babalik pa sa taas. Pero antayin natin kung wala ng doji na lalabas. Yan. Ibig sabihin, papasok na yung malalakas na mga buyers. So, ganun lang naman. Ganyan lang yung laging gawin. Uptrend talaga ito. Uptrend kahit saang chart mo, time frame. Sa 5 minutes time frame mo. Kahit dito sa 30 minutes. Uptrend malakas. Sa 1 hour, uptrend na rin yung dito. So, tingnan natin kung merong yun, may isa. So, malapit na yan. So, hintayin natin kung yan. Pero parang mahina yung grupo na to. May nag-doji pa siya, may buntot pag ganyan, wag munang pumasok. Tatlong candle na yan pero doji. Saka itong isa maliit, mahina. Sumunod pa yung isang mahina. Wala. Wag muna, basta ganyan yung sitwasyon. Laylo muna, no? Magpa-music. Antayin mo talaga yung yung tamang pasok talaga. Lagi yung tandaan. Tamang pasok lang po. Tamang pasok. Wag yung nangunguna yung excitement mo. Di ba? Tingnan nyo. Kung nag-buy ka dito, wala na. Pwede ka nang umiyak dito. Kung nag-buy ka kanina rito, pwede ka nang umiyak. Yung kaba mo yan, wala na. Maabot na hanggang tagaliig na yan. Lalo na kung naglagay ka pa ng isil dyan at biglang sinungkit, tapos hulog sa bangko. Baka sabihin mo, wala talaga akong future dito. Wala talaga akong future dito sa forex trading. Hindi para sa akin to. Ganun yung sasabihin mo Pero ang pinaka-cause nun, sa excitement mo lang, dinaig ka ng excitement po. Sobrang excited, no? Hindi pwede yun. Sa negosyo, okay lang na excited ka, pero gawin mo rin nasa lugar ka na. Diba? Sinungkit na yung SL mo, naglagay ka dyan ng SL. Huwag pong kalimutan maglagay SL, lalo na yung mga mababang equity pa lamang po. Yung 100k pababa, no? Kailangan nyo po talaga mag-SL. Actually, lahat kahit pa kalaki yung mo, maglagay ka talaga ng SL. Iwas taob, yun lang naman.
So I recommend sa mga basta nagaano pa tayo. Oh, tingnan nyo yung takbo nyo. Iba-iba. So doji, lumabas maraming doji. Yan, wala. Mahirap magpasok niyan. May mga sumasali yan ng malalaking grupo bagong pasok, kaya hindi pa organized masyado yung takbo. Okay, yung iba naguguluhan pa, kung iba nag-buy na, iba nag-sell, o ganun yun. Hindi pa organized. Hindi ba sabay sa agos, kumbaga. Hintayin mo yung malakas talaga na candle. Hintayin natin yung malakas talaga na candle. Ito mukhang malakas, pero di ba? Kung dito pumasok ka na ng buy, wala, iyak ka. Iyak ka rito, may breakouts. Tapos kung dito ka nag-buy, wala pa hanggang ngayon. Wala na. Kung nag-SL ka dito, iyak ka. Dapat kasi kung dito nagpasok ka, yung SL mo dito mo lagay. Di ba? Diyan mo dapat pinasok yung SL mo. No, malaki-laki yan. Malaki yan. Pero may makapag-prepare ka pa. So, samantalahin natin kung kaya nating anuhin to, salagin yung ganitong galaw. So, technique pa rin yung ating gagamitin. Mga technique pa rin kahit technique pa rin. So, dyan tayo maglagay lang. Copy mo yun, paste mo dito sa TP, tapos enter. Ganun lang. Hayaan mong sungkitin niya yan. Samantalahin natin. Dito natin ilagay kung sakali man pumantay lang sa dyan. Okay na yan. Okay na yan. Pang buhay na mano lang po. Ito. So, ini amount. Basta buhay na mano. Buhay na mano tayo. Kung papala rin, suswertihin. So, ingat lang, konting ingat kasi negative positive yan. Baka pag click mo negative, sayang. Nakapaglagay na tayo ng ating TP. Ayan lang natin, sumilip yung 1,000 kanina. Muling pagbabalik niyan, tayo natin. Tayo natin kasi negative positive siya. Bigla pa naman. Pag click mo baka negative 10k tapos pahiya tayo niyan. Siya yung parang nakatulala pa siya dito sa taas, pwede natin paluin yan. Ganun lang naman. Magstay muna siya ng mga ilang segundo. Pero nakapaglagay na tayo ng ating take profit. Then pinaka-importante, nasa buying opportunity yan, kaya nag-buy tayo. Buy yan. So kahit hintayin, kahit matulog ka pa, kahit magkape ka muna, no? Di ba? Makyat na siya. Ganun lang naman yan. Nasa buying tayo. Sa tama yung trend na sinasabayan mo, walang problema yan. Sus! 1k lang, di ba? Sumilip tayo ng 4k. Ayan! Para sa ating dinamanas. 1k positive. Sumilip kasi yung 4k. Okay lang yun. Abang-abang. Baka ma-hit natin yung tagal niyang kumilos dito this time kahit okay lang yun. Uy, nasa 1k pa rin. Okay lang yun 1k pa rin. Okay lang yan. Bariya. Okay lang yan. Diba? Diba? Naka 2 hit na tayo.
Ayos. Ang sakong bigas na yan. Ganun. Oh, nag-uji siya. Oh, antay mo muna. Nag-uji siya. Antay natin yung solid. Malamang mag-ano yan. Ganito yan. Oh, di ba? Magbiris siya. So, yung balik niya, yun ang abangan natin. O kaya mag-breakout siya. Kahit magganito lang siya, okay na yan. Pero nag-uji siya. Tapos sisilip ngayon yung so samantalahin natin to. Okay lang yan, dito lang tayo maglagay. Pinakamalapit, copy tayo, copy. Yun, 10K lang yan. Samantalahin natin ang kanyang kahinaan. Oh, oh man. Negative po yan. Bawas po yan. Oh, okay lang yun. Normal. Normal po. Oh, 5K. So, negative ba tayo? Negative, okay lang yan. So, isang negative tayo. May isang negative tayo. Malaki natin negative. Antayin natin yung pullback lang yan. Yung pagbalik niya, antayin natin. Sayang. Bagamat malalaki to, pero nabawi yan doon sa may negative to. May negative dito sa baba yan. Yan, kaya 5K yung yung alcance natin dyan. Okay na to, pullback lang to kasi kahit i-draw na yan, tingnan nyo, kahit i-draw nyo pa yan, lagyan natin. So buying talaga tayo, tig 1K yung ating kanina, 2K, tapos nag-negative 5K. So, okay lang yun. Normal talaga sa trading natin. Hindi lahat ng panahon, hindi lahat ng pasok. Di ba? Hindi lahat ng pasok magiging positive. Pero, importante sa lahat, good trade pa rin yun. Diba? Tingnan natin. Ayun! Yes. Grabe. Di ba? Wala nang rason para magpatuloy pa tayo, Wala nang rason. Mamalingki na tayo dyan at magbili tayo ng mga sugba-sugba dyan. Ringing na siya, Ringing na to. Ringing na yan. Okay, so salamat muna, napakarami. Grabe, napakaswerte natin sa hapong ito at 27 tayo nang simula. 42 27 25 minutes. Hindi 27 lang 27 lang to. So lang yan, nasa 18 minutes lang to. Okay, di ba? Okay lang yan, grabe. Galing
Ito pala eh. Napakalaki ng ating ano eh. Yun na, uptrend na siya. Malakas talaga. So, yun lang yan. Oh, uptrend. Kung kahit saan pa doon, hindi natin na ano, uptrend talaga. Maliban na tong nag-sell tayong kanina rito. Oh, dito. May konting, ano yun. May konting pagkakamali tayo doon. Pero wala na, bawi natin. Pero wala nang saysay para tayo ay magpatuloy. So ganun lang. Bali pag na-hit mo na yung pinaka-target, nako po, stop na muna. O kahit gaano pa yan, kumakaway pa yan dyan siya. Kasi may mga ano eh, may mga breakouts na hindi ma-control. Although ito ay nasa uptrend yan, no? Nasa uptrend yan. Pero may mga breakouts na ano na hindi makontrol ba? Biglaan. Mga biglaan. Tulad yan, no? So, kala mo solid na to, 3 white shoulder talaga to. Solid talaga yan. Solid yan. Solid na solid yan. So, ano ba? Tingnan natin yung ano, yung may momentum siya, wala o nag-rest siya. Okay, so wag na muna. So pigilin natin. Dahil nga lang sinasabi ko, kahit gaano pa kaganda yan, stop na muna tayo. Nahit na natin yung ating pinaka-target. Diba? Okay, salamat at magandang hapon po.